Sino nagsabi nun sa'yo? Ano ba nangyayari sa inyo? Eto na. Saluhin niyo! Pamilyang Baliw. Isa na namang magandang araw sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Kwentong Takip Silim. Hello sa inyo mga minamahal naming listeners. Siyempre, nanditong muli ang inyong lingkod, Jupiter Torres, upang maghatid ng isa na namang kwentong kababalaghan na ipinadala sa atin ng ating letter sender for today na walang iba kundi si Isay, all the way from Negros Occidental. Naniniwala ba kayo sa tinatawag na sumpa? Paano kung isang araw bigla na lang isa-isang magkaroon ng kondisyon sa pag-iisip ang bawat miyembro ng pamilya mo? Yan daw ang pinagdaanan ng pamilya ni Isay. 14 na taon na ang nakalilipas. Paano nga ba nila ito nalampasan? Pakinggan natin ang kanyang kwento. Please call me Isay. 21 years old. Sumusulat po mula sa Negros Occidental. Hindi ko po talaga ugaling magkwento ng kahit na ano tungkol sa personal kong buhay. Lalo pa po at sa dami ng pinagdaanan ko noon ay natatakot akong mahusgahan. Pero simula po nang mahook ako sa pakikinig ng mga kwento dito sa inyong channel, ginusto ko na po talagang i-share sa inyo ang karanasan naming ito ng pamilya ko. Almost 14 years ago na po ang nakakalipas. It was year 2009. 7 years old pa lang ako ng mga panahong yun. Pero hindi ko malilimutan ang nangyari sa dati po ay masaya namang pamilya namin. Nagsimula po ang lahat nung nabalitaan naming nawawala na raw sa sarili niya ang half-brother ng mama ko na si Tito Benji. Matapos pong pumanaw ng asawa niya sa komplikasyon ng sakit nitong myoma, ilang buwan po makalipas din itong makunan sa una sana nilang anak. Hello? Hello ho. Ito ho ba si Lydia? Yun hong kapatid ni Benji? Opo, ito nga po. Sino po sila? Ako ho'y si Luz. Ako ga ho yung landlady nitong si Benji dito sa Maynila. May gusto lahang ho sana akong sabihin sa inyo. Ano po yun? May nangyari po ba sa kapatid ko? Tatapatin ko na ho kayo ho. Ang totoo ho'y, ito hong si Benji parang nawawala na sa kanyang sarili. Para bagahong hinangin na ang utak. Abay, madalas na hong tulala Hindi na nga rin ho nagkakakain. Kung minsan pa'y para na rin hong may sariling mundo at nagsasalitang mag-isa. Ay, nag-aalala ho ako at baka bigla na lang ho itong maisipang magpatiwakal. Ano ho? Bakit naman po
nagkaganon? Ano po bang nangyari sa kanya? Ay, hindi nga ho namin alam eh. Pero ang sabi ho ng mga kapitbahay niya rito, masama raw ang loob ni Benji. Dahil wala man lang daw ho ni isang kamag-anakan ninyong nakiramay sa kanya habang nakaburo lang asawa niya. Ayun, nagluksa tuloy mag-isa si Benji. Sa palagay ko ho hindi kinaya ng utak niya kaya nagkaganito na siya ngayon. Ano po? Namatayan siya ng asawa? Ay oo, hindi ho ganin niyo alam. Wala po akong idea eh. Ang totoo po, matagal na kasi kaming hindi nag-uusap ni Benji. Simula pa po nung namatay ang nanay niya. Ganito na lang po. Magpapadala po ako ng pera sa inyo ho. Baka pwede pong makisuyo na lang po para makauwi siya dito sa amin, si Benji. May trabaho pa po kasi ako kaya hindi ako pwedeng basta na lang lumuwas dyan. Nako, sige ho. Wala hong problema yon. Magkapatid po sa ama sina Mama at Tito Benji. Si Mama po ang naging bunga ng pagtataksil na ginawa ni Lolo noon sa una niyang asawa. Na naging dahilan po kung bakit nito nagawang kitilin ang sarili niyang buhay sa harap mismo ng musmus pa noong kaisipan ni Tito Benji. Dahil po doon, never pong naging malapit sa isa't isa ang magkapatid. Kahit kailan po ay hindi tinuring na kapamilya ni Tito Benji ang mama ko. Kaya nga po nagulat na lang si Mama nang tawagan siya ng landlady nito sa Maynila para ipaalam ang kanyang kalagayan. Ganon nga po ang ginawa ni Mama. Nagpadala siya ng pera sa landlady nitong si Aling Luz at ito na ang nagasikaso para makasakay si Tito Benji ng barko pauwi sa probinsya namin. Pero habang nasa biyahe po noon si Tito Benji, hindi po namin akalaing doon na po pala mangyayari ang unang trahedya sa pamilya namin. Pare, parang may tao yata dun. Ayun sa bandang yun. Tapatan mo nga ng flashlight. Oo, pare, tao nga. Nakasampay sa ganil. Parang natalon yata. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Hala! Pare, tumalon nga! Tumawag na tayo ng tulong! Isang malamig na bangkay na po nang makauwi ng probinsya namin si Tito Benji. Tumalon siya sa barkong sinasakyan niya kinagabihan matapos ng pagsampa niya doon. Naggulat po ang buo naming pamilya dahil sa ginawa niya. Lalong-lalo na po si Mama na sobrang naapektuhan noon sa nangyari. Pero meron pa po palang mas mailalala ang lahat, Sir Jupiter. Dahil matapos pong mailibing si Tito Benji, doon na rin po nagsunod-sunod ang mga kababalaghang nangyayari sa bawat kasapi ng pamilya namin. Unang-una na po sa panganay kong kapatid na si Ate Sandy. Anak, buksan mo nga itong pinto. Heto na nga pala yung pinatahi mong gown kay Kumaring Joanne nung nakaraang buwan, Ang ganda-ganda. Bagay na bagay ito sa'yo. Sigurado,
mananalo ka na naman ito sa sasalihan mong pageant. Sandy? Isay, Tantan, mga anak. Nakita niyo bang lumabas ang ate niyo? Gabi na ah. Kanina pa kami nandito ni Kuya Tantan sa salas, pero hindi namin nakitang lumabas si ate dyan sa kwarto niya. Baka po tulog lang. Ay. Hindi balinahan. Bukas naman pala tong pintuan eh. Hindi pala nakalak. Oh, Sandy. Nandito ka lang pala. Bakit hindi ka sumasagot? Anak, ano bang ginagawa mo dyan sa harap ng salamin at hindi ka namamansin? Hoy, Sandy. Ano yung ginawa mo sa mukha mo, anak? Han, ano nangyayari dito? Bakit nag-hysterical ka dyan? Jo Marie, ang anak mo, nasisiraan na yata ng bait. Ano? Teka, anak, bakit sinugatan mo yung sarili mo mukha? Ano bang nangyayari sa'yo? Mama, Papa, sabi niya kapag hindi ko daw ginawa to, kukunin niya raw ang kaluluwa ko. Isasama niya raw ako sa impyerno. Ayoko sumama sa kanya. Pa! Sino ba yung tinutukoy mo, anak? Sino nagsabi nun sa'yo? Ano bang nangyayari sa'yo, Sandy? Ayoko siyang makita, Ma. Ayoko siyang makita. Nasusuklam ako sa itsura niya. Anak, Sandy, anak, bitiwan mo yung hawak mong gunting. Ano bang gagawin mo? Bakit mo tinututok sa mata mo yan? Delikado yung ginagawa mo, anak. Akin na yan. Ibigay mo kay mama yung gunting. Sandy, anak, wag! Isinugod po namin si Ate Sandy sa ospital ng gabing yun, Sir Jupiter. Matapos niyang bulagin ang kaliwa niyang mata. Hindi po siya nagtagumpay na idamay pati yung kanan dahil napigilan na po siya ni Mama at Papa. Sobra pong takot na takot kami sa biglang pagbabago ni Ate Sandy ng gabing yun. Hindi po namin alam kung anong nangyari sa kanya. Wala man lang signs, walang mga sintomas. Maayos naman po siya noong mga nagdaang araw pero nang gabing yun, bigla na lang siyang nagkaganoon. Ang sabi po ng mga doktor, schizophrenic daw si Ate Sandy. Dahil po doon ay kinailangan namin siyang i-admit sa isang psychiatric hospital na hindi ko na po sasabihin kung saan. Sa nangyayaring yun pa lang po, Sir Jupiter, halos mawala na rin po sa katiniwan sina Mama at Papa. Sobrang dinamdam po nila ang nangyari kay ate. Lalo na po at marami silang pangarap para sa kanya. Consistent honor student po kasi ng mga panahong yun si Ate Sandy at kasalukuyan po siyang nag-aaral noon sa college. Kaya talagang sobrang laking panghihinayang po nila sa kanya. Pero Sir Jupiter, hindi pa rin po pala doon natatapos ang problema namin. Kuya Tantan, hindi ka po ba sasama sa church? Ang sabi po ni Lola, mas makakatulong daw po kay Ate Sandy kung marami tayong magdadasal para sa kanya eh. Church? Tingin mo makakatulong yung pagsisimba mo? Tsaka, di ba kinikilabutan ng lola mo? Ngayon, palagi siyang laman ng simbahan. Samantalang noon, nanira siya ng pamilya. Kasi kabit siya. Kabit yung lola mo. Uy, Kuya Tantan. Huwag ka pa magsalita ng ganyan. Bad yan eh. Bad? Alam mo kung ano yung totoong bad? Ganito. Kuya, nasasaktan po ako. Hindi ako makahinga.
Dapat lang yan sa'yo. Simba ka ng simba eh. Kinokontra mo ako? Kuya Tantan, bitawan mo ako. Hindi na po ako makahinga. Tantan, ano yung ginagawa mo sa kapatid mo? Bakit mo siya sinasakal? Tantan! Bitiwan mo si Isay! Ano ka ba? Kung ayoko, may magagawa pa kayo. Diyos ko po. Jo Marie, ano nangyayari sa anak mo? Bakit nagkaganyan ang itsura niya? Bakit mukha siyang... Sinasapian. Eto na. Ang pinakamamahal niyong bunso. Saluhin niyo! Bigla na lang akong inihagis ni Kuya Tantan kina Mama at Papa noon, Sir Jupiter. Nanghihina na po ako ng mga sandaling yun at kaunti na lang ay alam kong mawawala na talaga ako ng malay. Pero nagdasal po ako sa Diyos tulad ng palaging itinuturo sa amin kapag po nagsisimba ako sa church. Nakita ko po na tumakbo si Kuya Tantan palabas ng bahay namin at hinabol naman siya ni Papa. Si Mama naman po ay umiiyak akong niyakap habang tinatanong ang sarili niya kung ano ba ang kasalanan niya at pamilya pa namin ang nakaranas ng ganon. Tantan, bakit mo kinakain yung buhay na manok? Pati ang alaga mong pusa, winakwak mo ang tiyan. Bakit ka nagkakaganito, anak? Ano ba nangyayari sa inyo? Papa, sabi niya po, hindi daw pwedeng siya lang miserable. Hindi daw pwedeng mapunta sa wala lahat ng ginawa niya para makagante sa pamilya ni Mama. Papa, tulungan niyo po ako. Kukunin niya raw po ako kapag hindi sinuko ni Mama ang kaluluwa niya sa demonyo. Iniuwi po ni Papa si Kuya Tantan ng gabing yun na walang malay. Wala po kaming ideya ni Mama kung ano ang nangyari sa kanila. Ang taming sinabi lang po sa amin ni Papa ay kung bakit napakaraming dugo sa damit ni Kuya Tantan at dahil nga raw po yun sa pagkain nito ng buhay sa mga alagang hayop namin sa likod bahay. Ilang araw pong tulala si Papa noon habang si Kuya Tantan po ay bumalik naman po agad sa normal niyang pag-iisip. Hindi katulad ng nangyari kay Ate Sandy. Sa ikalawang pagkakataon po, Sir Jupiter, akala po namin tapos na ang paghihirap namin. Pero eksaktong 1 linggo po makalipas yung insidenteng yun, halos gumuho po ang mundo namin sa sumunod na nangyari. Han, pakigising mo na si Tantan dun sa kwarto niya, please. Maghapunan na tayo. Sige. Hindi totoo to. Anak ko. Hindi pwede mangyari to. Tantan!
Natagpuan po ni Papa si Kuya Tantan ng mga panahong yon, Sir Jupiter, sa mismong kwarto niya. Nakasabit ang sarili sa lubid na ikinabit nito sa kisame. Wala na po siyang buhay. Sobrang bilis po ng mga pangyayari. Kitang-kita ko po kung paanong gumuho ang mundo ni na Papa at Mama. Lalo na po ngayon at alam nilang pati ako ay malaki rin ang posibilidad na dapuan ng kung anuman sakit na dumadapo sa aming pamilya. Dahil po doon, hindi na rin kinaya ng isip ni Papa ang lahat, Sir Jupiter. Kahit po siya, nawala na rin sa sarili at tuluyan ng natulala hanggang sa 2 na po sila ni ate noon na nakalagak sa psychiatric hospital. Hindi ko po alam kung paano kinakaya ni Mama ang lahat ng mga panahong yun, lalo na po at alam niyang malaki rin ang posibilidad na pati ako ay magkaroon din ng kung anumang sakit na dumadapo sa pamilya namin. Na kahit ano pong gawin ni Mama ay hindi niya mahahanapan ng kahit anong kasagutan hanggang sa Isay. Sino ba yun? Isay, papasukin mo ko sa loob ng katawan mo. Kundi sasaktan ko ang mama mo. Mama? Mama, meron pong kumakausap sa akin. Mama? Hindi ka maririnig ng mama mo, Isay. Wala ka nang magagawa. Halika na. Papasukin mo na ako sa katawan mo. Para hindi na ako magalit sa'yo. Para hindi na kita saktan. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ay, walang iyak ang bata ka. Anong ginagawa mo? Lord Jesus, please protect me from anyone po na gustong manakit sa akin. Ganon din po si Mama, si Papa, si Ate, at kahit po si Kuya Tantan na alam ko pong kasama niyo ngayon sa heaven. Lord Jesus, natatakot po ako pero naniniwala po ako hindi niyo ako pababayaan. Ikaw na bata ka. Ikaw talaga ang panira sa plano ko. Pigilan mo yan, kundi sasaktan ko ang mama mo. Lord Jesus, please help our family. Alam ko po na hindi niyo kagustuhan ang lahat ng to. Naniniwala po ako sa inyo, Lord Jesus. Nang mga oras na yun, Sir Jupiter, ang buong akala ko po talaga noon ay nananaginip lang ako, lalo na po nang bigla na lang akong napapikit at unti-unti ay may nag-flash na mga senaryo sa utak ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin po makakalimutan. Dahil ito ang nagbigay linaw ng lahat ng kababalaghang nangyari sa buhay namin. Bakit lahat na lang ng kamalasan sa mundo sa akin napupunta? Bakit ang kapatid ko tabungan ang kataksilan ng tatay ko sa pamilya namin? Siya pang sinuswerte. Magandang buhay, masayang pamilya. Samantalang ako bata pa lang ay ulila na.
Kayo naman, pati anak at asawa ko kinuha na rin sa akin. Bakit ganito ang ginagawa mo sa akin? Diyos ka ba talaga? Hindi pwedeng ako lang ang miserable. Hindi pwedeng ako lang ang kawawa. Nakikiramay ako sa nangyari sa asawa mo, Benji. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa pagpapalibing sa kanya. Wala ka nang gagastusin pa. Salamat po, Nanay Luz. Maraming salamat po sa inyo. Walang anuman yun, Benji. Alam mo namang itinuturing na kitang parang tunay na anak. Hindi ko alam kung bakit nangyari to sa buhay ko. Nay, hindi ba dapat yung makasalanan ng pinaparusahan? Bakit ako ngayon ang naghihinag-face? Gusto mo bang gumante, Benji? Gusto mo bang iparamdam sa mga taong nang api sa'yo simula nung bata ka kung anong nararamdaman mo ngayon? Gustong gusto po, Nanay Luz. Gustong gusto po. Kung ganon, anong handa mong isakripisyo para matupad yung kagustuhan mo? Kahit ano, Nay. Kahit ay sariling buhay at kaluluwa ko, itataya ko, makaganti lang ako. Kung ganon, anak, gaganti tayo. Akong bahala sa'yo. Hindi po ako sigurado kung anong kakayahan meron ng landlady na kumupkup kay Tito Benji ng mga panahong yun, Sir Jupiter. Pero alam kong hindi po yun galing sa mabuti. Ganun pa man, simula po noon ay hindi na naulit pa ang panggugulo sa akin nang pinaniniwalaan kong kaluluwa ni Tito Benji na siya rin pong sumapi at nagpahirap noon sa mga kapatid at mga magulang ko. Aaminin ko po, inabot po ng ilang taon bago muling nakabangon ang pamilya namin sa lahat po ng aming pinagdaanan. Marami pang mga gabing hindi kami nakatulog ng maayos. Mga araw na halos ginugol lang namin sa pag-iyak. Pero maraming salamat po sa Diyos dahil kalaunan ay nalampasan namin ang napakalaking dagok na yon sa pamilya namin. 2 years after pong ma-admit ni Daddy sa psychiatric hospital kung saan din nakalagat noon si Ate Sandy, ay nakarecover din po siya. 3 taon naman po pagkatapos noon ay si Ate Sandy naman ang sa wakas ay muli po naming nakita. Bagamat hindi na po maibabalik pa ang panahon at oras na nasayang sa buhay niya, ay sinigurado na lang po naming magiging masaya at makabuluhan naman ang susunod at mga bagong pangyayari sa buhay niya. Kahit papaano po, Sir Jupiter, naging masaya rin naman kami after that tragedy. Although hindi na po talaga mawawala ang sakit sa tuwing maaalala namin si Kuya Tantan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, mga kapwa ko listeners ng Kwentong Takip Silim. Took me so much strength para lang po mai-share ko ito sa inyo, kaya po sana ay worth it ito. Maraming salamat po pala sa pakikinig ninyo at sana po sa pamamagitan ng kwentong ito ay mapaalalahanan kayo na panatilihin po nating malapit ang ating mga sarili sa Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Muli, ako po si Isay. Magandang araw po sa inyo. And may the good God
bless us all. At ngayon naman, eto na ang paborito niyong shoutout portion. Shoutout kay Roxanne Pets Old, Otit Sods, Kai, Maria Ana Villaflores, User, Lea Hilera, Colette, Avian Nazoe, Migs Lee, Zach Santos, Maria Lozada, Mayer Angeline Maulion, Mary Mali, Liciel Balansag, at Dante Rituerto. Basahin naman natin ang ilan sa pinakamagagandang comment mula kina Maria Ana Villaflores at Seth Tangquerido. Sabi ni Maria, "Hello sa lahat! Another entertaining story. I'm thankful that you always keep me company during alone time in our home doing my daily chores. I love your channel and your narrators. Happy listening, everyone." Sabi naman ni Seth, "Salamat sa pag-upload araw-araw kahit di na makaabot sa premiere, ayos lang. Listening while rest time and stitching my cross-stitch. Nakakaaliw at may lesson lalo na sa faith natin kay God. More inspiring true story and God bless sa lahat ng team from Hong Kong." Yung mga hindi po nabanggit, huwag pong mag-alala, kayo naman po sa susunod. Huwag po ninyong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim. Ito ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.